Bakit masustansya ang ampalaya? Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang hardin na pinamumunuan ni Inang Kalikasan, ay masayang namumuhay ang iba't ibang gulay. May makukulay na kamatis, matatabang kalabasa, mahahabang sitaw, at mababangong sibuyas. Lahat sila ay nagkakaisa at nagtutulungan upang mapanatiling maganda ang kanilang hardin. Isang araw, habang nagtatampisaw sa hamog si Ampalaya, biglang may bumagsak sa kanyang harapan. Isang ibon na mensahero ni Inang Kalikasan. Halos wala na itong buhay. Agad niya itong binuhat at inalalayan. Kailangang maipaalam sa lahat ng gulay na darating si Inang Kalikasan bukas ng umaga. Mahinang sabi ng ibon bago tuluyang pumikit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ampalaya. Kahit tirik na tirik ang araw, isa-isa niyang pinuntahan ang lahat ng gulay upang ipaalam ang mahalagang balita. Naku, salamat Ampalaya, sabi ni Kamatis. Napakahalaga niyan, dagdag ni Upo. Pagod man at pawis na pawis, hindi tumigil si Ampalaya hanggang masabihan ang lahat. Kinabukasan, araw ng linggo, ay dumating si Inang Kalikasan. Puno ng kasiyahan ang buong hardin. Isa-isang tinawag ang mga gulay, kamatis, kalabasa, sitaw, sibuyas at iba pa. Masigla silang nagtayuan at nagpalakpakan. Ngunit nang tawagin si Ampalaya, ay wala ito. Nasaan si Ampalaya? Nagtatakang tanong ni Inang Kalikasan. Mabilis na naghanap ang mga gulay. Doon nila nakita si Ampalaya sa lilim ng puno. Kulubot ang balat at tila natutuyo. Naawa si Inang Kalikasan. Anong nangyari sa iyo, mahal kong Ampalaya? Masyado pong mainit kahapon, Inang Kalikasan. Nilakbay ko po ang buong hardin upang iparating ang inyong mensahe. Mahinang tugon nito. Napangiti si Inang Kalikasan. Napakabuti mong nilalang. Dahil sa iyong kabaitan at sakripisyo, hindi ko man maibabalik ang kinis ng iyong balat. Pagkakalooban kita ng ibang biyaya. Itinaas ni Inang Kalikasan ang kanyang mga kamay at tinig ng hangin ay bumalot kay Ampalaya. Binabasbasan kita ng sustansya na magpapatibay ng dugo at magpapalusog sa mga kakain sa iyo. Magiging mapait ka man, taglay mo ang kabutihang magpapagaling sa marami. Simula noon, naging kilala si Ampalaya bilang pinakamasustansyang gulay. Nasa hapagkainan man o nasa butika, ang kanyang bisa ay hinahangaan ng lahat. Aral ng kwento, ang kabutihan at sakripisyo ay may gantimpala. Minsan, ang mga mapapait na karanasan ay nagbubunga ng kabutihan at kalusugan. Tulad ni Ampalaya na bagaman mapait ay nagdadala ng kagalingan sa marami. Thank you for watching. Please subscribe.